Hello po, mga kababayan, si Dante Maravillas. Diyan na niya, Mr. Maravillas, alam mo na ba na hindi natuloy yung bogus hearing ng Black Ribbon Comedy? Di ba niya, Mr. Maravillas? Blue Ribbon? Black Ribbon. Bogus nga po, mga kababayan. Nag-announce kasi yung kanilang video na yung sinasabing hearing ng bogus Blue Ribbon Committee niya, hindi man matutuloy. Hindi man yata coordinated sa kanila. Sarado. Sabi ko sa inyo, itong grupo po ni Alan Peter Cayetano, ni Amy Marcos, ni Marcoleta, yung mga DDA senators, gumagawa lang po sila ng eksena. Yan yung ating analysis dito para i-destabilize yung Marcos administration. Sasabihin nila, pinagtatakpan ng Marcos administration, ginigipit sila na pinagtatakpan yung mga totoong sangkot. Baliktad po ang katotohanan. But anyway, mamaya pag-usapan natin, ito muna na ongoing na nangyayari ngayon. Ito yung official announcement ng Double Gem EDSA Garden Events. Sabi nila, Double Gem EDSA Garden Events Place respectfully informs the public that the scheduled Blue Ribbon Committee event at our venue will no longer proceed as originally planned. We would also like to reiterate that Double Gem EDSA Garden Events Place has no affiliation whatsoever with the organizers, participants, or subject matter of the event. Our role was solely that of an independent events venue provider. Any updates regarding the event, including any future arrangement or announcements, will be communicated through their appropriate official channels. We sincerely thank everyone for their understanding and cooperation. Double Gem EDSA Garden Events Place Management. So dininay sila, mga kababayan. Nawala silang kinalaman dito sa plano na Blue Ribbon Committee hearing. So, malamang sa malamang hindi man po properly coordinated. Nag-announce lang si Mike Defensor. Pero wala mang approval sa management. Basta lang sinabi yung yung venue natin, Double Gem EDSA. Kasi kung well coordinated, dapat may kontrata sila niyan. Nagagamitin as venue. So malamang ganun ang nangyari. Kaya nang pumunta yung mga participants, hindi man pinapasok, sarado. Wala man yan yung event dito. Di ano ang reading mo niya, Mr. Maravillas? Ang reading ko, mga kababayan, gumagawa lang sila ng eksena. Tama? To destabilize the Marcos administration. Unang-una, hindi man po authorize yung hearing. Tama po? Ang nag-announce, hindi man po yung Senado o kahit yung Cayetano Black. Napansin ninyo? Ang nag-announce ng hearing po, si Mike Defensor. Sabi nga natin, anong authority ni Mike Defensor to announce the event ng isang Senate Blue Ribbon Committee, hindi man siya senador? Di ba? Dating congressman siya. Siya yung nasa likod ng mga kargadores. Di ba? So, ang dapat na nag-announce, kumbaga, si Pia Cayetano. Kasi yung kanilang kinikilala na chairman ng committee ng Blue Ribbon ng Cayetano Black, tama? O the subcommittee na ang kinikilala nila si Marcoleta. Pero it was not Pia Cayetano or Marcoleta ang nag-announce na may Blue Ribbon hearing. Doon pa lang po may problema na. Why is it ang nag-announce ng hearing ay isang dating congressman na ang pangalan po Mike Defensor? Anong authority? Kaya nag-announce, mga kababayan, si
Erwin Tolfo. That is not anya authorized. You cannot use the name of the Senate Blue Ribbon Committee. Bakit? Ang legit anya na Blue Ribbon Committee, that is anya usurpation of authority. And I think they are planning to file a complaint laban dito sa grupo ng mga senador, including dito kay Mike Defensor, sa paggagamit po ng Blue Ribbon Committee ng Senado, in which case wala silang authority na magpatawag ng anuman pong activity, hearing siya o press con. They should not use the name of Senate Blue Ribbon Committee kasi hindi man po sila Senate Blue Ribbon Committee na rekonosado, otorisado. Nagets na ninyo mga kababayan? So malinaw ang ginagawa po nila, panggugulo, destabilization. Ngayon, after na sila ibar ng management kasi hindi man nga tuloy, kasi hindi coordinated siguro ng maayos sa kanila yung event, umiksay na sila ngayon sa media. Sunod-sunod na nagpa-interview para mag-create po ng eksena. Di ba malinaw? Ito si Amy Marcos, pumunta doon, hindi pinapasok kasi wala man event. Hinggil sa flood control. Kahit pa paano pinunti natin sa mapayapa, maayos na pamamaraan. Propaganda. Huwag yung ganito, huwag yung panggigipit. Dahil So malinaw po na tama si Alonto Adjong. Malinaw yan ang gagawin nila, PR stunt, a distraction, mga kababayan, sa impeachment trial ni Sara Duterte. This is a desperation ng kampo ni Sara Duterte, mga kababayan. Nanggugol sila para yung focus ng atensyon ng tao sa kanila. This is an extension ng panggugulo nila sa Senado. Hindi na nila magawa sa Senado, this time gagawin nila sa labas. At pinalalabas nila, mga kababayan, sinisikil yung kanilang karapatan. The same narrative, mga kababayan. Yan panggigipitan niya. dahil sigurado ako, anuman panggigipit ang gawin, lalabas at lalabas ang katotohanan. Senator, may explanation po. Pa-interview siya. Senator, may explanation bukas, nagkatuwa kayo? Senator, may explanation bukas, nagkatuwa kayo? Ayan So malinaw, mga kababayan, na nagki-create lang sila, mga kababayan, ng eksena. Ito si Topacio. Instruction sa akin ni former Secretary Mike Defensor ay po ito. Anong authority ni dating secretary, dating congressman Mike Defensor na magpatawag ng Blue Ribbon Committee? Doon pa lang po may problema na. Di ba po? Ang hindi nating maintindihan, bakit ganito ang mga statements nila? Lalo't si Topacio, abogado, hindi ba niya naintindihan that Mike Defensor has no personality, has no authority to call for a committee hearing ng Blue Ribbon? Wala nga si Pia Cayetano, si Marcoleta. Bakit hindi si Marcoleta at si Pia Cayetano ang nagsasalita? Bakit sila? Bakit si Mike Defensor? This is highly irregular, mga kababayan. So doon pa lang po, malalaman na natin na talagang PR stunt. Puro lang ito kung nagkikreate sila ng gulo. Na gustong palabasin nila, sinisikil yung karapatan ng ating mga mamamayang Pilipino na malaman ang katotohanan. Ganon ang linya ng kanilang propaganda, mga kababayan. Instruction sa akin ni former Secretary Mike Defensor ay po ito. Ano na lang ang hinihintay, sir? Bakit hindi ba napapapasok? Anong inaantay? Anong inaantay na lamang ito? Sinasabihin ko lang kasi may mga kasama ako. Hindi pa pwede papasukin maya-maya pa. Sinasabi ko lang, ini-inform ko lang yung... Hindi man pwedeng papasokin kasi hindi authorized yung video.
Wala man proper coordination, hindi man alam na may event doon. Ginamit lang siguro yung pangalan ng events place nang walang kontrata. Basta niya, doon tayo pupunta. Magtitipon-tipon tayo para sa hearing. Sarado. Di man sila pinapasok. Kaya may official statement. Yung mismong management, mga kababayan, Sir, tuloy ba? Ano rito na huwag silang aalis. Kasi tuloy po tayo. Sir, anong oras, sir? Sir, Okay. anong oras magsisimula? Anong oras magsisimula? Attorney, anong oras magsisimula itong patinig? Attorney, anong oras Sir, tuloy kung ako nandun na reporter, mga kababayan, yun ang itatanong ko. Attorney, may hearing kayo dito. Sabi ninyo, nagpatawag si Mike Defensor. Ang tanong ko sa inyo po, anong authority ni Mike Defensor na magpatawag ng Senate Blue Ribbon Committee? Di ba, attorney, dapat nagpapatawag yung legit na Blue Ribbon Committee? At dapat hindi sa kung saan ginagawa yung venue, kundi sa Senado. Yan ang linya ng aking pagtatanong. Bakit ninyo gagawin sa labas? At bakit ang nagsasalita si Mike Defensor? Halimbawa pa, ito yung Cayetano Black. Bakit hindi si Pia Cayetano nagsasalita? Si Pia Cayetano, siya yung Blue Ribbon Chairman ng Cayetano Black na tinanggal na nga po kasi nag-reorganization na after na magkaroon ng quorum yung 12. Tinanggal po si Pia Cayetano. Pati si Marcoleta. O sabihin pa halimbawa, o si Marcoleta subcommittee. Bakit si Marcoleta, attorney, ang bakit hindi siya nagsasalita? Bakit si Mike Defensor? Anong authority ni Mike Defensor to call for a committee hearing ng Blue Ribbon? That is misrepresentation. That is usurpation of authority. Kung ako ang reporter, yun ang tanong ko kaya, no? Hindi yun uobra sa akin, itong si Topacio. Ganon ang magiging tanong ko. Pati kay Amy Marcos, bakit kayo nagsasagawa ng hearing outside of the Senate? Kung legit kayo, bakit outside of the Senate? Sasabihin niya sa akin, halimbawa kung ako nandun, hindi ini-authorize ng Senado. Bakit hindi kayo otorisado? Kasi, minority na kayo. Nag-reorganization na, kaya hindi kayo otorisado, tama? So kung hindi kayo otorisado, bakit kayo magsasagawa ng hearing na hindi otorisado? Yun ang sunod kong tanong. Ano yung agenda ninyo? Tama? Yun mga kababayan ang dapat tanong ng mainstream media. Ito, interview ng DCRH kay tawag dito, kay Chavit Singson, na isa sa mga inimbita daw na magsalita, resource person sa flood control. Yan o. Propaganda. Ang barang tatakit sa buwan. Kailangan sama kayo lahat para malaman ang katotohanan. Naniwalag kami naman bakit ang bulag-bulagan itong mga paminak natin, mga senador, mga opisyales. Pinapagalitan pa ay nagsusumbong. Kaya sabi yung kandita at pagtarakaw sila ka nagbibigtang. Naniwalag ang mastermind dito, si Martin Romualdez. Kita ninyo? Kaya nagpapatawag sila ng committee hearing kasi ang gusto nilang ituro, gusto nilang ilihis sa mga nasabit na mga senador sa kasong plunder. Gusto nilang iligtas yung mga kasama nilang senador na nasabit sa plunder. Ang gusto nilang ituro si Martin Romualdez at saka yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Di mag-execute ka na lang ng affidavit sa NBI at sa DOJ. Then you file a case against Martin Romualdez and
Bongbong Marcos sa husgado. Tama? O kung hindi, bakit ka gagawin mo pa ang committee hearing? Di ba? Di magpa-press con ka na lang. Kung wala kang makuhang video outside, di sa bahay mo na lang. Bakit hindi na lang sa bahay ni Amy Marcos? Bakit hindi na lang sa bahay ni Marcoleta kung saan dyan sa Maynila? Bakit hindi na lang sa bahay ni Alan Peter Cayetano? Bakit hindi na lang sa hotel ni Mike Defensor? Bakit humana pa sila ng ibang venue? Sa bagay, sarado na siguro yung Blue Hotel ni Mike kasi nasabit doon sa sa kaso ng yung nahuli po ng NBI. Bakit hindi na lang sa bahay ni Chavit Singson? May bahay naman siguro siya dyan sa Maynila. Doon na lang gawin ninyo yung moro-moro ninyong hearing. Naganap pa kayo ng binyo, Blue Hotel. For what? Di ba? At saka, hindi pa kayo nakontento ng papreskon? Ilang beses nang nagpapreskon itong 18 mga kargadores sa Club Filipino, nagpapreskon kayo. Doon sa Senado, sa opisina mismo ni Robin Padilla. At nang ini-invite, doon sa committee hearing ng legit na Blue Ribbon, hindi man pumunta. Anong rason? Kasi ayaw ma-cross-examine. Ayaw matanong. Ang gusto ninyo, monologue. Gusto ninyo kung anong script, yun lang ang babasahin ninyo. Yung script na dapat idiin si Martin Romualdez, idiin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Tapos isalba yung dating mga nadiin tulad ni Loren Ligarda, isinama, pero ngayon nakasama na ninyo, isinalba. At ang idiniin si Erwin Tulfo na. Kasi si Erwin hindi nakasama. Hiwalay na sa dating majority. Di ba? Yun ang malinaw na direksyon ng inyong narrative, ng inyong script. Napakalinaw, mga kababayan. So, ngayon, gumagawa sila ng eksena at nagpalabas ng official statement si Amy Marcos. Ayan matik po na nagpalabas ng official na payag. Hindi maipagkakaila, hindi maitatanggi, hindi mapagtatakpan. Lantaran na po ang buong puwersa ng administrasyon sa panggigipit sa mga naninindigan para sa katotohanan. O di ba? Matik yung script. Gusto nila pabiktim. Gusto nilang ipaabot sa mga tao, ginigipit sila ng administrasyon. Pabiktim po. Paano ginigipit kayo ng administrasyon? O di gawin mo, ay nga, sa bahay mo gawin ang hearing na bogus. Huwag na sa labas. Gumagawa lang kayo ng eksena Nanggugulo kayo para i-divert yung atensyon ng mga tao sa impeachment ng kaibigan mong si Sara Duterte. Yun ang malinaw. But anyway, bigyan natin ng pagkakataon na marinig ang mga sinasabi mo kahit hindi kami naniniwala. O di ba? Para hindi mo masabing walang demokrasya. Kami pong mga senador na unang sumubok na ilatag ang buong katotohanan sa bansa ay nagpulong at nagkasundong magdesisyon na isaalang-alang ang kaligtasan ng aming mga pamilya at opisina habang hindi iwinawaksi ang pananagutan namin sa bayan. Garapal ang pananakot, garapal ang pagyurak sa Senado at sa saligang batas. Ipipilit ang pamumulitika at ang pagwasak sa konstitusyon. Binabastos ang karunungan ng Korte Suprema, kanya-kanyang interpretasyon para matupad ang kanilang maitim na balak sa impeachment at flood control corruption. Hinihikayat ko ang bawat Pilipino na mas maging mapagmatsyag, maging tapat sa inyong damdamin at labanan ang mga hakbang ng pagsikil sa ating karapatan at kalayaan. Tayo ay magpahayag at makilahok
sa mga mapayapa at mahinahong pagkilos upang maipaabot natin sa administrasyon ang ating pandidiri sa garapal at walang puknat na oras-oras, araw-araw at linggo-linggong panggigipit, pananakot, pagbabanta sa mga walang ibang nais kundi ilabas ang katotohanan. Isabi mo yan sa pagmumuka ng kaibigan mo. Yung pagbabanta na sinasabi mo, yan mismo ang laman ng articles of impeachment ni Sara Duterte. Binantaan yung kapatid mo mismo. Si Lisa Marcos at si Martin Romualdez. Anong reaction mo? Pati yung tatay mo nga, binantaan na ipahukay at itapon sa West Philippine Sea. At inimagine yung ulo ng kapatid mong si Bongbong Marcos na tanggalin ni Sara Duterte. Wala kang reaksyon doon. Pero yung sinasabing panggigipit sa inyo, hindi namin maramdaman. Wala sa inyong ginigipit. Wala. Buwilo ka nga na magsalita. Di ba? Pati yung mga kasama mo sa Senado. Kahit wala sa lugar. Sige ang papresko ninyo, di ba? Paano ginigipit kayo? Sabihan mo si Sara, ipaliwanag kung wala siyang kasalanan. Ipaliwanag niya ng maayos, magsabit siya ng counter evidence doon sa impeachment. Huwag puro iwas. Huwag puro diversionary tactics ang ginagawa tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Nembes, ang focus ninyo, dinggin ang impeachment trial. Nandun kayo sa mga eksenang ganyan, sa flood control. Ng mga witnesses ninyo, butas-butas ang mga testimonya. Binigyan siya ng pagkakataon yung mga testigo ninyo na magsalita doon sa legit na Blue Ribbon. Bakit hindi kayo pumunta? Bakit gusto ninyo sa inyo? Di ba malinaw? Inimbita kayo. Lahat kayo inimbita. Pero yung hiring-hiringan ninyo, hindi ninyo inimbita. Yung grupo ni Win Gatchalian, bakit ganon? So napakalinaw na puro moro-moro yung ginagawa ninyo. Puro drama. Kayo yung puro drama. Kayo yung puro panggugulo ang ginagawa. Alam namin yan, Amy Marcos. Huwag mo kaming inuuto kasi we were not born yesterday para paglulukuhin ninyo. Tama? Yan Kahit anong gawin nilang tumbling circus at pagtatakip sa malalansa nilang gawain, sumisingaw ang kanilang baho na mula sa baha ng kanilang hindi mapatid na uhaw sa kaban ng bayan at kapangyarihan. Panoorin natin silang lahat habang nilaladlad nila ang tunay nilang pagkatao. Ang nalaladlad, Amy Marcos, yung totoo mong pagkatao na napakalansa. Kasi kahit kapatid mo, kaya mong ipagkanulo. Pati yung tatay mo na sinasabi mong mahal na mahal mo, gustong ipatapon ni Sara Duterte sa West Philippine Sea, wala kang reaksyon. Yun ang nalaladlad yung malansa mong amoy. Yan ang malinaw. At amoy ng kaibigan mo. Yan ang malinaw sa amin. Pero yung mga drama ninyo, wala. Kayo-kayo na lang ang naglulukuan. Kayo-kayo na lang ang naniniwala sa kwento ninyo. Kaya nga walang taong mahikayat. Wala. Kayo-kayo lang. Yung mga pag-aalsa ninyo, mga protest ninyo, wala na. Hindi na naulit yung people power ninyo. Wala na. Walang support mula sa mga mamamayang Filipino. Nasaan na pala yung bumoto kay Sarang 32 million na nahikayat mo? O di ba nagsipag-alisa na? At kaya ninyo ito ginagawa kasi sabi ni Erwin Tulfo, may dalawa pa na kasama mo dyan sa Cayetano Black ang aalis. Kasi sawang-sawa na sa drama ninyo. At malamang bukas, hindi lang si Joel Villanueva ang sasama na, sa
Gatchalian Black sa bagong majority. Kundi sabi may dalawa pa, pinipigilan daw ni Alan Peter Cayetano. Yan ang balita ngayon. No? Senator Erwin Tulfo, dalawa sa minority black ang patuloy na sinasabi nilang nakokonsensya na sila. Yan o. Cayetano blocking 2 senators wanting to switch sides, sabi po ni Erwin Tulfo. Kaya hindi kayo magkanda o gaga. Gumagawa kayo ngayon ng eksena. Kasi magsisipag, baliktara na yung mga kasama ninyo. O, di ba? Nagpatawag yung kapatid mo ng special session bukas. At bukas wala na. Tapos na ang pagmamatigas ni Alan Peter Cayetano. Iiwan na siya ng mga kasama ninyo na mga senador. At malamang sa malamang, yung 16 votes na kailangan sa pag-convict ni Sara will be achieved very, very soon. Kasi nga po, simple lang, ililigtas nila si Sara o iligtas nila yung sarili nila na makalaboso dahil sa sarili nilang problemang kinakarap. Yun ang choice. Siyempre, ang wise choice, iligtas mo ang sarili mo. Liligtas mo si Sara na pahamak ka. Anong ibig sabihin nun kung hindi kabubuhan? Niligtas mo si Sara tapos sarili mo napahamak. Ganun lang po yan. Kanya-kanyang pagligtas sa sarili. Di ba? Ayan, sabi dito. Senator Erwin Tulfo claims that Senator Alan Peter Cayetano is preventing 2 senators, including one from Mindanao, from leaving the bloc despite their willingness to join efforts to resume Senate work. Sinong taga Mindanao? Malamangan niya si Bongo mismo. Wala man ibang taga Mindanao. Sino pa man? Si Zubiri taga Mindanao. Dati nang nasa majority. Ang taga Mindanao na alam natin, si Bongo tapos si Bato. Si Bato nagtatago. So malamang si Bongo po, babaliktad na. Kasi si Bongo po, may problema din. Hindi lang yung ICC, yung plunder. Baka nag-negotiate na rin po. Kasi wala man pong mangyayari. Di ba? Wanted na si Bato. Pag lumabas yung ICC warrant, immediately madideliver siya niyan. Doon, kasama. Di ba? Wala. So sino itong taga Mindanao? Nandyan sa kanila, natitira mga kababayan. Si Loren, hindi man taga Mindanao, taga Luzon. Cayetano. So malabo yung magkapatid na Cayetano. Tawag dito? Si Villar, taga Luzon. Ang mga taga Mindanao lang na senador. Si Zubiri, na dati nang nasa majority, si Bongo at saka si Bato nagtatago. So malamang si Bongo ang minimin ni Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo, taga Mindanao, yung kapatid na Tulfo, origin nila sa taga Mindanao, pero mas identified na sila sa Maynila. Mas kilala sila as Manila boy na. Wala man iba po, kundi si Bongo. Tama? Sa mga kaalyado nilang natitira. Si Robin Padilla, hindi man taga Mindanao, taga Luzon yan, taga Bicol. At never yon kahit sunugin mo niya sunugin mo niya ako, Duterte ako mangangamoy. So die hard yon. So si Bongo, kasi hindi na sumasama sa kanila si Bongo sa mga hearing. Nakita ninyo? Doon sa previous na pinatawag nilang hearing, nandun si Marcoleta,
magkapatid na Cayetano, si Amy Marcos, si Loren Ligarda. Tapos pang-anim si Robin Padilla. Wala doon si Joel Villanueva, na alam na natin na bumaliktad na, saka si Bongo. O yun man lang po. So malamang si Bongo po ay nagmakaawa na. Ano, sabi dito, according to Tulfo, the two senators are concerned about potential attacks from bloggers and trolls if they switch sides, prompting them to look for a way to leave the Cayetano bloc without affecting their families. Tulfo said discussions are ongoing with the two senators and suggested that their bloc could expand, adding that it could be better if Cayetano attends the June 17 special session called by President Marcos. Yan sabi dito, mayroon diyang at least dalawa na senador na nagpayag na nagparating na gusto nilang magtrabaho. Kinontra lang, pinigilan ni Alan Cayetano, kaya hindi makapasok. Dahil ang banta rin sa kanila, pag pumasok kayo dyan, yung baklas, yung banat sa inyo ng mga vlogger, mga troll, sisirain ang buhay ninyo. Ang tanong natin dito sa gustong bumaliktad, senador kayo, natakot kayo sa vlogger? Mga DDS vlogger? May na kayong nilalang? Ba't kayo natatakot sa isang vlogger lang? Di ba? Mas powerful sa inyo yung isang DDS vlogger? Natatakot kayo kasi babanatan kayo, kukuyugin kayo ng mga DDS vloggers? Anong klase kayong mga senador? Kung ang isang DDS vlogger mas powerful sa inyo, wala talaga kayong karapatan na maging senador. Yung vlogger na babanat sa inyo, di baka yon may lakas ng loob, di yun na lang ang pumalit sa inyong senador. Bakit niya, Mr. Maravillas? Sinabi mong vlogger lang. Di ba vlogger ka? Vlogger nga po ako. Wala man akong sinabing minamaliit ko yung vlogger kasi yung Pangulo nga vlogger eh. Ang ibig kong sabihin, senador ka na may mandato mula sa mga mamayang Pilipino, magpapasinda ka sa vlogger? Yan ang ibig kong sabihin. Hindi ko man minamaliit yung trabaho ng isang vlogger kasi nakita ninyo kahit yung Pangulo Presidente, before na naging Presidente, vlogger. Pero dati na siyang senador. Kaya lang, gusto niyang mag-vlogger, wala tayong magagawa. Ito yung usong trabaho ngayon, yung vlogging. Si Trump vlogger din. Lahat na po vlogger eh. Bagong usong career, yung pagiging vlogger. Sorry na, hindi ko nasasabihin vlogger lang. Ang minimin ko, isa kang senador, natakot ka sa bashing ng mga vlogger. Wala. May na kang nilalang pa ganyan. Huwag kang magpapasindak kahit kanino, ki vlogger, ki taga-media, o sinong Poncio Pilato. Huwag kang magpapasindak. Pag tama ang ginagawa mo, gawin mo ang tama. Para sa bayan, yan ang tama na mindset ng isang public official. No amount of intimidation. Tulad ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi nagpapasindak sa kung kanino. Diretso lang siya sa kanyang mga ginagawa. Tama? Yung ating Pangulo nga, habang sinisiraan ni Amy Marcos, sige lang ang trabaho, post ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Isang linggo matapos ang lindol, nakita natin ang unti-unting pagbangon ng mga komunidad na naapektuhan sa General Santos City. Bumalik siya doon at Sarangani. Kahapon, General Santos, June 15. Muli nang bukas sa mga motorista ang Sapo Masla Bridge.
sa Malapatan at ang mga bahagi ng Sarangani Davao del Sur Coastal Road na naapektuhan ng lindol na nagbigay muli ng akses sa mga komunidad. Saglan na pansamantalang na-isolate ng sakuna. Kasabay dito, nagatid tayo ng tulong pinansyal sa mga apektadong lokal na pamahalaan upang suportahan ang kanilang relief, recovery at rehabilitation efforts at naglagay ng mga Starlink unit upang mapanatiling bukas ang komunikasyon sa mga apektadong lugar. Yan ang ating Pangulo. Yan nag-aerial inspection. Helicopter po siya. Ganyan mga kababayan ang ating Pangulo. Mag-asikaso sa ating mga kababayan abang sige ang panira ni Aimee at mga DDS senators. Kasama si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Yan Ang kita ninyo, hands-on siya. Yan ang ating Pangulo. Sige lang ang trabaho ng ating Pangulo. O di ba nakakatuwa? Ayan, si Vince Dizon, DPWH. Inspection siya. Sige lang ikot niya. Mga kababayan, tapos meeting niya. Sa labas siya nag-meeting. Tapos sa Maynila, yung mga DDS patuloy sa paggawa ng mga kariribukan, kaguluhan. Puro pamumulitika yung mga ginagawa. Tama si Erwin Tulfo po. Destabilization na niyang ginagawa nila. Siguro destabilization. Malinaw pa po sa sikat ng araw na sisiraan na naman kung sino-sino. Sigurado ako 99.9% damay na naman dyan ang Pangulo. Lahat na naman ng mga opisyal na hindi pa nabanggit. Baka pangalanan na naman ako niyan. Sikat na pangalan ko at saka sigurado yung iba pang senador na hindi nila kaalyado. Hindi man siya dati kasama sa may maleta. Biglang nagkamaleta si Erwin Tulfo. Ang natanggal sa maleta, si Loren Ligarda. Dati kasama. Ganon tayo pinagluluko nila. Anyway, ayan man lang po. Nag-react na rin pala si Win Gatchalian. Senator Win Gatchalian sa inanunsyong Blue Ribbon Committee hearing ni Mike Defensor, definitely niloloko niya yung tao. Gumagawa siya ng confusion dahil doon sa post niya, Blue Ribbon hearing. Hindi naman siya chairman, hindi naman siya member, hindi naman siya senador, correct? Huwag tayong pabubudol sa kanila. Puro yan budol. Para distract tayo sa impeachment trial ni Sara Duterte. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses in other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po,
yung bagong product naming binibenta online. I am amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Mainam po ito mga kababayan sa mga cancer patients tulad nitong si Yoli Tan. Isa po siyang ovarian cancer survivor. Sabi niya, barley did not just save my life. It gave me a new life. In 2019, Yoli faced the fight of her life. Through surgery and harsh chemotherapy, I am worldwide amazing pure organic barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya, immune system booster, trusted by survivors. For your inquiries and orders, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo sa aking kaibigan si Eileen Rosales sa Eileen Closet. Nakabase siya po sa Amerika. Yan yung kanyang live streaming, live selling every Sunday, 7 o'clock in the evening, Philippine time.